Hinamak na manugang. Kabanata 60. Humigop ng jasmine tea si Albert Lewis at sinabing, dahil lahat ito kay Old Zhang. Hindi lang siya nakakuha ng invitation letter mula sa auction ng Treasure Pavilion. Ipinagmamalaki niya ito sa harap ko buong araw. Nagalit ako, may iniisip lang. Alam ni Alex Dixon na si Old Zhang ay kaibigan ni Albert Lewis sa chess. Nagtatakang tanong niya, ano ang Treasure Pavilion? Ang Treasure Pavilion ay isang club ng Anti-Gang Association sa Jinling City. Ang Treasure Pavilion ay madalas na nagtataglay ng mga sinaunang antik at antik sa auction. Ang mga ito ay lahat ng bagay na hindi makikita sa merkado, at lahat sila ay tunay. Ang mga taong kasali sa auction ay pawang mga big shot mula sa matataas na uri. Nang sabihin ito ni Albert Lewis, bakas sa mukha niya ang pananabik. Patuloy niya, kung maaari lang akong pumasok at tingnan ang aking buhay, masisiyahan ako. Papalabas na si Jane Lewis sa kwarto at sinabing, huwag kang magsalita ng mga hindi magandang salita. Hindi ba auction lang ito? Iyon ay dahil hindi mo pa ito narinig. Pinandilatan siya ni Albert Lewis at sinabing, hindi makapasok ang mga ordinaryong tao mula sa Treasure Pavilion. Ang mga taong inimbitahan ng Treasure Pavilion ay pawang mga sikat na tao mula sa Jinling City. Kahit na ang iyong si Lola ang personal na pumunta dito, wala siyang qualifications para makatanggap ng invitation letter, bahala na ako. Sabi ni Alex Dixon, kung gusto mong pumunta, tutulungan kitang makakuha ng invitation letter. Makukuha mo ba talaga? Tuwang-tuwa na tumayo si Albert Lewis. Natigilan siya saglit, saka umiling at umupo. Sinabi niya, huwag kang magsinungaling sa akin. Kahit ako ay hindi makakakuha ng imbitasyon, at hindi ka kwalipikadong makuha ito. Si Jane Lewis ay nagmamadaling pumasok sa trabaho. Kinayla niya si Alex Dixon at naghanda ng umalis. She turned her head and said, forget it. Hindi naging madali ang pagkuha ng invitation letter mula sa Treasure Pavilion. Tsaka ang mga bagay na ipapa-auction dapat ay napakamahal. Hindi rin natin ito kayang bilhin. Sabi lang ni Dad. Ang buntong hininga ni Albert Lewis ay nanggaling sa kanilang likuran. Obviously, gusto niyang pumunta. Lumabas ng pinto si Alex Dixon at ngumiti. Dahil gusto ni Dad na pumunta, hiniling ko sa isang kaibigan na tanungin siya. Kukuha ako ng 2 para sa kanya. Sabi ni Jane Lewis, bahala ka. Ayokong pumunta. Hindi siya interesado sa mga antigo, at hindi niya isinasapuso ang mga salita ni Alex Dixon. Anyway, naramdaman niyang hindi makakatanggap ng imbitasyon si Alex Dixon. Bukod dito, sa ganoong high-end na okasyon, kahit na pumunta si Albert Lewis, malamang natamasahin niya ang pinakamababang paggamot, hindi banggitin ang astronomical na presyo ng mga antik. Hindi niya ito kayang bayaran. Pagkarating ni Alex Dixon sa kumpanya, tinawagan niya ang Chingang at hiniling sa kanya na kumuha ng 2 liham ng imbitasyon. Masaya si Chingang na magtrabaho para kay Alex Dixon. Ipinadala niya ang liham ng imbitasyon kay Alex Dixon bago siya umalis sa trabaho. Tanong pa niya, matagal ko nang inihanda ang invitation letter, pero hindi ako naglakas loob na makipag-ugnayan sa iyo. Sapat na ba ang 2 invitation letters? Kung hindi, kukuha pa ako ng 2. Kinuha ni Alex Dixon ang invitation letter at tinignan ito. Aniya, tama na, kami na lang ng biyenan. Tanging si Albert Lewis ay isang tagahanga ng mga antik. Si Jane Lewis at ang kanyang biyenan na si Helen ay hindi interesado sa lahat. Kahit pa naimbitahin niya sila, aaksaya lang sila ng oras. Matapos ang insidente sa Antique Street, alam ni Alex Dixon kung anong uri ng tao ang biyenan. Nag-aalala siyang baka mawala sa isip ang biyenan. Natatakot din siya na baka lokohin ng iba ang biyenan kaya kailangan niya itong sundan at bantayan. Nais din niyang alamin ang pinagmulan ng mga puting bato sa kanya. Speaking of the white stones he got from the Antique Street, nadama ni Alex Dixon na nawala ito. Inilagay niya ito sa kanyang bulsa at binalak na palihim na magtanong tungkol sa pinanggalingan nito. Gayunpaman, sa huling pagkakataon na nailigtas niya si Ming Nooran, talagang nawala niya ito. Pagkatapos noon, pumunta siya sa eskinita at sa matataas na kapirasong lupa para maghanap, ngunit hindi pa rin niya ito nakita. Sa ibabaw ng puting batong ito ay tila isang ordinaryong maliit na bato.
Marahil ay itinapon ito sa isang sulok nang hindi alam kung ano iyon. Napabuntong hininga si Alex Dixon. Pakiramdam niya ay hindi masama ang kanyang kapalaran. Upang mailigtas ang isang walang kaugnayang babae, nawalan siya ng isang walang katulad na kayamanan. Ang susi ay hindi pa rin niya naiisip ang pinagmulan ng puting batong ito. Dahil ang mga bagay na na-auction ng Treasure Pavilion ay pawang mga bihirang kayamanan, maaaring may makuha siya mula sa mga ito. Natanggap ni Alex Dixon ang liham ng imbitasyon mula kay Qin Gang at nag-ayos ng isa pang bagay para sa kanya. Hiniling niya sa kanya na tumulong sa pagkolekta ng mga mahahalagang gamot na Chino at gamitin ang mga ito para sa paglilinang. Kailangan niyang sumipsip ng natural na espiritual na enerhiya upang madagdagan ang kanyang paglilinang kapag nilinang niya ang 9 Profound Heaven Scripture. Kung siya ay nasa malalim na kabundukan at kagubatan, si Alex Dixon ay maaari ding sumipsip ng natural na espiritual na enerhiya mula sa mga bundok at kagubatan. Ngunit ngayon, pagdating niya sa lungsod, nalaman niyang may mga skyscraper sa lahat ng dako. Walang natural na espiritual na enerhiya sa lahat. Ang espiritual na chi ay umiral lamang sa mga kayamanan na ginawa ng langit at lupa. Ang natural na ginto, pilak, at mga batong jade ay may mahinang espiritual na chi, ngunit ang halaga ng paggamit ng mga ito sa paglilinang ay magiging napakataas. At ang mga mahahalagang gamot na Chino ay lumago din sa natural na mundo. Mayroon ding napakaraming espiritual na enerhiya na nakapaloob sa loob ng magagandang halamang gamot. Ang paggamit nito para sa cultivation ay mas matipid kaysa sa ginto at pilak na jade at mga gamot na Chino. Ang Qin Gang ay may malawak na network ng mga tao. Marami siyang alam na nagbibenta ng gamot. Pumayag naman siya sa hiling ni Alex Dixon. Nang araw na iyon pagkatapos ng trabaho, magkasamang umuwi sina Alex Dixon at Jane Lewis. Si Albert Lewis ay mukhang walang sigla. Hindi man lang niya nagawang itaas ang kanyang loob para kumain ng hapunan. Kinuha ni Alex Dixon ang isang gold-plated card mula sa kanyang briefcase. Niyugyug niya ito sa harap ng biyenan at ngumiti. Dala ko ang imbitasyon. Ano? Agad na umupo si Albert Lewis. Inagaw niya sa kamay ni Alex Dixon ang invitation letter at mabilis itong binuksan para tingnan. Sa sobrang tuwa niya ay hindi siya makapagsalita. Nakuha mo talaga. Mukhang nagulat si Jane Lewis. Kinuha niya ang invitation letter mula kay Albert Liwa at tinignan ito. Nalaman niya na ito ay talagang isang liham ng paanyaya mula sa Treasure Pavilion. Great. You are really my good son-in-law. Tuwang-tuwa si Albert Liwa na namula ang mukha. Hindi man lang siya makapagsalita ng maayos. Tinapik niya ang balikat ni Alex Dixon at sinabing, papakasalan ka ni Jane Lewis. She will marry the right person. It is just an invitation letter. Bakit ka excited? Lumabas sa kusina ang biyenan niyang si Helena dala ang mga pinagkainan at galit na sabi. Hindi niya gustong ipagkatiwala si Jane Lewis kay Alex Dixon. Mahigpit na hinawakan ni Albert Liwa ang imbitasyon. Malungkot niyang sinabi kay Helena, ano ang alam mo? Alam mo ba kung gaano kahirap makuha ang imbitasyong ito? Not to mention hindi mo makukuha, kahit personal na pumunta ang matandang ginang, hindi niya magagawang kumuha nito. Pagkasabi nun, nakangiting sabi niya kay Alex Dixon, maupo ka na at kumain. Tapos tinawagan niya si Jane Liwa. Go and bring the Sidog wine in my room. I want to have a drink with Alex Dixon tonight. Nakita ni Helena na tuwang-tuwa si Albert Lewis at masama ang tingin kay Alex Dixon. Wala na siyang ibang sinabi. Masayang-masaya rin si Jane Lewis ngunit may mga pagdududa siya. Pagkatapos niyang ilabas ang alak ng gamot, umupo siya sa tabi ni Alex Dixon at tinulak siya ng siko. Sabi niya, tanungin kita, saan mo nakuha ang imbitasyong ito? Nagtanong din siya noong hapon sa kumpanya. Gusto niyang tulungan si Albert Lewis na makakuha ng imbitasyon, ngunit nang magtanong siya, nalaman niyang limitado ang liham ng imbitasyon mula sa Treasure Pavilion at may mga kinakailangan para sa mga kalahok. Ang panimulang kinakailangan para sa pakikilahok ay ang kanilang mga ari-arian ay dapat na higit sa 50 milyon, at ang kinakailangan ay sila ay dapat mula sa isang prestihiyosong pamilya sa Jinling City, at dapat silang irekomenda ng mga nakatatanda sa Antique Circle. Sa ganitong malupit na mga kondisyon, agad na sumuko si Jane Liwa sa ideya.
Ang ganitong uri ng high-end na auction. Hindi kayang maglaro ang isang pamilyang tulad nila. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Alex Dixon ang mga kamay niya. Umiti si Alex Dixon at sinabing, hiningi ko ito sa isang kaibigan. Nakakuha din siya ng 2 liham ng imbitasyon, ngunit ayaw niyang pumunta, kaya ibinigay niya ito sa akin. Nag-aalinlangan si Jane Lewis at sinabing, bakit hindi ko narinig na sinabi mo na may kaibigan ka pala? Napakabuting kaibigan, ano ang pangalan niya? Ang apelyido niya ay Chin. Tinulungan ko siya noong nakaraan sa Antique Street, walang pakialam na sabi ni Alex Dixon. Tuwang-tuwang itinaas ni Albert Liwa ang kanyang baso at nag-toast kay Alex Dixon. Sabi niya, hayaan mo akong mag-toast sa iyo. Bagamat dati ay mababa ang tingin niya sa kanya, ngayon ay nakita siya ni Albert Liwa na mas kasiya siya sa mata. Siya ay mas mahusay kaysa kay Wang Yifeng. Tuwang-tuwa si Jane Liwa nang makitang tuwang-tuwa si Albert. Bumulong siya kay Alex Dixon, bumalik ka sa kwarto pagkatapos kumain. May regalo din ako sa iyo. Abangan ang susunod na kabanata.